Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and share. So, again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let's start your reading, Earth Sign. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Situation ngayon ni Earth Sign. Okay, yung situation mo, we do have here the Ace of Wands. Ano yung mga challenges and issues for you? Challenges and issues, we do have here the Tower. Ano yung dapat mong pagfokusan? The Eight of Swords. Your past. The Chariot sa Major Arcana. By the way, ayusin ko lang muna yung camera natin. Ayan. Your strength. Ano yung strength ni Earth Sign? You do have here the Five of Wands. Ano yung future mo, your future for Earth Sign? We do have here the Ten of Swords and the Six of Cups. Ano yung mga suggestion para sa'yo? Ace of Swords. I-focus ko lang yan. Ano yung dapat mong malaman? We do have here the Queen of Pentacles. Your hopes and fears. You do have here the Star and the Six of Wands. What about your fear? We do have here the Knight of Swords. And ano yung overall outcome for you? You do have here the Magician at the bottom of the deck. Your overall outcome is the Ace of Cups, the Shadow Side, and the Six of Wands. Okay, simulan na natin yung reading, no? Yung situation mo ngayon, you do have here the Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Nakikita natin, nagfo-focus ka sa mga bagong nangyayari ngayon sa buhay mo. Maaaring nagfo-focus ka sa positivity, no? There are times na nag-o-overthink ka, pero yung pag-o-overthink mo, ito yung may kinalaman sa glow up pa sa'yo. Pag sinabi natin glow up, ano yun makakapagpag-grow sa'yo. Okay? Whether sa physical, ano ba yung makakapagpaganda pa sa'yo, makakapagpapogi pa sa'yo, ganun. Tapos yung iba, pwedeng ang iniisip mo, makakapagpag-grow regarding money. Ayan, ano pa yung makakatulong para mas mag-grow ka palalo. Ayan, more on growth ang focus mo dito. And I feel like for some of you, medyo gusto ko yung situation mo ngayon, nakakaranas ka ng masarap na buhay. So, if this is you na medyo lugmok ka, this is not your reading. Kasi nakikita natin, masarap yung buhay mo ngayon. Okay? Pwedeng nakukuha mo yung mga luho mo, which is, ito yung isa pa sa nagiging inspirasyon mo, bakit gusto mo pang mag-grow para maibigay mo sa sarili mo yung mga bagay na deserve mo. Okay? And ano yung challenges and issues sa'yo? We do have here the Tower. Maybe some kind of ending ang nangyayari. And ito yung mga na-challenge ka dito, or ito yung parang nagiging main issues para sa'yo. Parang paano tanggapin itong ending na ito? Paano hayaan na lang, kusa na lang na matapos kung ano yung mga dapat matapos dito. And then, kung ano yung dapat mong pag-focusan is the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. This is you, no? Dapat mong pag-focusan yung sarili mo actually.
And paano ka makakaalis sa isang sitwasyon na parang nagpapahirap para sa'yo. Okay? Kailangan mo pag-focusan yung bagay na parang stuck ka. Okay? Paano mo magiging, eto yung iba sa inyo, halimbawa ikaw nasa bahay. Paano ka magiging productive? Ayan, na ikaw ay nasa bahay lang. And example lang yun, hindi ko sinabi na ikaw ay nasa bahay or what. Your past, hindi, with the aid of searching, iba kasi kailangan may mga, may mga pupuntahan, pero hindi nila magawang mapuntahan because of whatever reason. Yun yung pinaka dapat mong pag-focusan, paano magawa ng paraan yung mga bagay na yun. Kasi pwedeng ito yung magbigay ng mga bagong opportunity para sa'yo. With regards to your past, we do have the Chariot, Cancer energy. Meron ka mga nilayuan, inalisan. For some of you, pwede may kinalaman sa love, may kinalaman sa money. And inalisan or nilayuan mo ito ng mabilisan kasi maybe you feel like maraming, yung iba gusto mo lang enjoyin na lang yung sarili mo parang ganun. Or yung iba parang hindi ka nagtitiwala na dito sa taong to, sa mga taong ito na involved dito. So kaya ka umiwas, kaya ka lumayo. With the Five of Wands, that is your strength. Palaban ka matapang kang tao. Ngayon, alam mo kung kailan lalaban at kung kailan aatras sa laban. And yun yung ginagawa mo ngayon. That's your strength. Diba? Matapang ka kung sa matapang, pero alam mo rin kung kailan ka aatras. For some of you ngayon, pwedeng umaatras ka. And pagdating sa near future mo, you do have here the Ten of Swords and the Six of Cups. I can see na itong past na ito with the Six of Cups, maybe past connection, past connection or sitwasyon ay nag-e-end talaga para sa'yo. Or ini-end na ngayon, tapos patuloy ang ending nito. Okay? Parang iba pwedeng connection sa love. Yung iba maybe friends, or the Six of Cups could be a friendly energy. Iba, this is a twin flame connection. Yung iba, partnership. Yan yung nakikita natin na nag-e-end dito. So, ano yung masasuggest sa'yo? You do have the Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. I feel like wag mong isipin ng isipin kung ito'y nakakapagpasakit sa'yo. Wag mo isipin. Focus on yourself. Focus on your new beginnings. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman katapusan ng mundo. So, mag-focus ka sa mga new beginnings mo. Sa mga ideas mo kung paano mo siya ilalagay sa realidad. Ano yung dapat mong malaman? You do have the Queen of Pentacles. Meron ka na ng mga bagay na kailangan mo ngayon. Especially ikaw nga ito na nagbibigay mo yung mga luho, mga necessities sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo. So, bakit kailangan mo pang isipin itong past kung okay ka naman na ngayon? Okay, so yun yung dapat mong malaman. Kailangan mong malaman na magaling ka, matalino ka, madiskarte ka, hindi mo kailangan ng kung sino man. No? And with your hopes and fears, your hope is the Six of Wands and the Star. You want to be successful. You want na ma-achieve mo at makuha mo yung mga dreams mo. Sino ba namang ayaw, di ba? Gusto mo ng victory. Okay? Yung iba sa inyo, may mga bagay or may mga tao ka na gusto mong balikan para ibalik sa kanila yung tulong na ibinigay nila sa'yo. So, that's your hopes. And with regards to your fears, you do have your the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. I feel like ang kinakatakutan mo lang dito is hindi mo sigurado kung maa-achieve mo ba ito, pero nandun yung porsigido ka. Okay? And or, for some of you,
pwedeng what do you call this? Parang nagmamadali ka, tapos parang ang fears mo is bakit hanggang ngayon wala pa itong mga ito na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan. Ang overall outcome, we do have here the Ace of Cups, Shadow Side, and the Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Nakakita ako dito ng may tao kasi na nakikita tayo nahihiya or natatakot mag-reach out sa'yo. But maybe this is the reason kung bakit hindi nakakapag-take ng actions or pagre-reach out itong person na ine-expect mo, or ang person na ito, yung iba hindi mo naman ine-expect. And parang ibinigay mo na lahat eh. Pero maaaring nag-expect ka ng something mula dito sa taong ito. Okay? And pwedeng natatakot at nahihiya nga siya sa'yo. So, yeah. So, maybe this is may kinalaman dito sa Ten of Swords kung bakit nagkakaroon ng ending. Anong dapat gawin dito? Three of Wands. Clarify the Three of Wands. Actually, ang dapat mong gawin is wala kang dapat gawin at all. Okay? Kung siya may kailangan or siya yung gustong mag-reach out sa'yo dahil may kailangan siya lumapit. The Three of Wands. Maybe you have to wait. Hintayin mo lang siya. Huwag kang mag-take ng actions or what. Just be happy. No? So, ayun ang ating reading for today. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Terror, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.